dear beloved, Boss Mike, Cervera. Na ginagamit nila sa investments ang kanilang reserve funds na aabot sa 600 billion pesos. Oh, ano, sila na umamin. Kasi ayaw na nilang hintayin ko na i-expose natin. Putik na yan, mga kababayan. Serbisyo yan, bakit i-invest mo yan? Hindi ka naman, Hindi ka naman tulad ng PCSO, ganyan, na kailangan kumita yung pera ng gobyerno. Dito, mga kababayan, serbisyo. Serbisyo ito! Bakit kailangan i-invest ninyo? Nagsasakripisyo yung mga Pilipino dahil sa mga kagaguhan nyo. Sino may kasalanan, mga kababayan? Mamaya malalaman nyo yan. Ayon kay Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, aminado ang PhilHealth na bagamat ipinangbabayad nila ang subsidy mula sa pamahalaan para sa premium ng mga senior citizen, ginagamit din nila ito sa iba pang investments. Dahil dito, kinwestiyon ni Acop ang hakbang na ito ng PhilHealth na para bang hindi na sila isang service provider, kundi isang business enterprise na. O, kita nyo, mga kababayan? Serbisyo ito eh. Diba? Serbisyo sila. Eh bakit parang negosyante lahat yata yung nandiyan dyan? Ini-invest yung nakukuha nilang pondo sa gobyerno. Tapos, yung pondo na yon kumikita. Yung kita naman nun, mga kababayan, yun naman yung pinantutulong. Kaya wag na kayong magtaka. Ulitin ko lang to, sinabi ko na to nun. Wag na kayong magtaka kung bakit nahihirapan silang magbayad sa mga ospital. Etong mga ospital, nagre-reklamo na, mga kababayan, dahil dito sa kagagawan ng PhilHealth na to. Kita nyo? Kalokohan nila. Amin din nila sa pagtatanong ko kahapon na ini-invest din nila part of their investment. Oh, yan. Ini-invest nila. Bakit? Ang tanong, bakit? Bakit nyo in-invest? Eh kung tinutulong nyo na yan sa tao, eh di maluwag sana yung inyong trabaho dyan. Di ba? Putik na yan eh. Nakakainis eh. So sabi ko, hindi ba dapat ibigay natin sa benepisyo, benefit packages Opo. or end pala ayon sa batas. Ibaba natin yung premium na binabayaran ng mga enrolled dyan ng mga Pilipino. Yes. Yun ang sinasabi ng batas eh. Opo, opo. Hindi naman po sinabi na i-invest ninyo. Yun. Narinig ninyo, mga kababayan. Mali ba tayo? Yung pera, ulitin ko lang, sinabi ko to noon eh. Nung unang-una, no. Sino nakarinig nun? Paki-press 1 naman oh. Putik na yan eh. Yan na nga ang nangyari, mga kababayan. Oh, lumabas na ang totoo. Yung pera, ini-invest ninyo. Yung kinikita, yun yung tinutulong ninyo. Oh, tapos ano ngayon? Ang mangyayari diyan diyan sa capital na yan. Oh, pagdating ng araw, mapupunta na sa inyo. Isa ba yan sa dahilan kaya nang gagalaitin at magmamatured na yung investment sa 600 billion? Kaya itong si Digong pinag-iisipan na naman ng masama yon. Kasi malapit na, mga kababayan eh. Biruin ninyo pag nag-matured yon, kukunin nila yung 600 billion na yon. Tapos ngayon, yung mga ginastos nila na in-interest nun, ang mangyayari, kukumputin yun ngayon. Yung interest na yon. Naku, sasakto, 600 billion. Saan ngayon mapupunta yung 600 billion? Kanila na. Ginisa nila sa sariling mantika. Hinayaang mahirapan ang mamayang Pilipino para kumita sila ng pera. Nagets nyo ba, mga kababayan? Ang simple, ang galing Ang tatalino pagdating sa kalokohan. Kininadagig ito yung tao. Di dala na ase. O ano ngayon ang neto? Ang mga epekto. Eto, mga kababayan, ang epekto. Pasok.
Nabunyag na libu-libong namatay na senior citizens ang nananatili pa rin sa database ng Philippine Health Insurance Corporation o yung PhilHealth, habang ang datos naman sa mahigit 1 milyong iba pa ay hindi kumpleto o may mali. Kaya Kita nyo mga kababayan, yan ang epekto, hindi na sila nakakapagtrabaho ng maayos kasi yung mga yan, inaantay na lang na malapit na matapos. Lalabas na ang malaming pera. Di ba? Bakit pa tayo magtatrabaho? Ganyan mga kababayan, mga hinayupak na yan. Ang mga nasasakripisyo, taong bayan. Visit, di ba? Nakakainis, di ba? Oh. Ito lang. Kaya naman na-flag ng Commission on Audit ang programa ng PhilHealth sa mga enrolled senior citizens na kinakitaan ng deficiency sa aspeto ng koleksyon at management process controls sa datos ng nasa 8.5 milyong enrollees. Sa annual audit report ng COA sa State Health Insurer, nagresulta ang nasabing deficiency sa maraming issue, kabilang ang hindi kumpleto at maling entry sa 1.3 milyong benepisyaryo, duplication ang aabot sa 270,000 na senior citizen members at Kita nyo, oh, nako ba, mukhang ginagawan pa ito ng mga ng mga kalokohan ha. Yung mga pangalan na dapat wala na dyan mga kababayan, mga nangamatay na, abay nandiyan dyan pa rin. Baka mamaya nagbebenepisyo pa yan. Sasabihin, abay sinusuplayan nila ng pang-maintenance nila. Nako po mga kababayan, iba talaga. O tuloy. ang pagsasama ng 4,062 deceased members o yan pong mga namatay na at billing sa Department of Budget and Management. Pinadalhan ng audit team ng COA ng sulat ang aabot sa may 250 healthcare institutions para hingin ang tala ng mga namatay na pasyente hanggang noong December 31, 2022. Sa mga sinulatan, ani Alam nyo, may nararamdaman ako dito. Oo, kung hindi ako nagkakamali ha. Ito pang sarili ko lang na pananaw ito mga kababayan ha. Oh, sariling pananaw. Tingin ko itong PhilHealth na to, kaya nagkakaganyan, siniro yung subsidy, mga kababayan. Mukhang may nadiskubre ditong malala. Oo. Mukhang may nadiskubring malala dito sa PhilHealth, kaya ngayon mga kababayan, pinaparusahan ng ganyan. At alam nyo, tingin ko, ang magiging dulo na naman pag inimbestigahan etong PhilHealth, ha? Ang magiging dulo na naman neto si Digong. Oh, naniwala na ba kayo noon? Nung una-una tayong nagbablog na bumalik ako? Lahat ng mga kagaguhan na iniimbestigahan ngayon, ang dulo, sila Digong. Ayan, nangyari mga kababayan. Sino ang dulo? Sila Digong. Ngayon, eto PhilHealth na naman mga kababayan. Ako opinyon ko, ulitin ko, opinyon ko lang to. Pananaw ko lang to Ang dulo na naman neto, si Digong. Totoo yan mga kababayan. Oo, syempre yung gobyerno, yayangga-yangga lang yan. O, tignan nyo muna yung ganyan, tignan nyo muna yung ganito, tignan nyo muna yung ganyan. Tapos magugulat kayo. Magugulat kayo. Puta, kasalanan na naman ni Digong. Di ba? Meron na namang ginawang katarantaduhan si Digong dito sa PhilHealth. Di ba? Yang ganyan mga kababayan 73 po ang tumugon at natukoy ang 3,660 na senior citizens na namatay mula 2019 hanggang 2022 na nasa tala pa rin ng member database. Karamihan naman Bakit? Unang-una, hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho. Ikalawa mga kababayan, baka ginagamit yung mga yan na pangalan para mangurakot ng pera. Di ba? Ikatlo mga kababayan, talagang sadyang mga tamad sila. Kaya pati yung mga ganyan, biruin mo, computerized na nga tayo, abay hindi pa nila magawa at maayos. Uupuan na lang mga kababayan. Uupuan nyo na lang gaganyan-ganin nyo. Eto, patay na, wala na. Ekes. Eto, dapat wala na rito. Ekes. Dagdag natin to. Kaysa nag-aantay doon, nakapila. Dagdag natin to. In, out lang yan mga kababayan In, out lang yan. Walang pagkakaiba yan sa bodega. Pagka may dumating, i-plus mo.
Pagka may nawala na, i-minus mo. Ganun lang eh. Putik, common sense lang, ewan ko ba? Bakit ganito tong mga manunungkulan na to? Anak ng tinapa talaga. Kawawa yung mga tao. Tapos ang pagbubuntungan ng mga bobo, si Pangulong Bongbong ko. Di mo ba? Ibang klase. So ngayon, ano nangyari? Eto na, nako po. Natandaan nyo ba yung sinabi ko? Na maaari na baka mamaya, ito'y paraan ng gobyerno para imbestigan tong ahensya na to. Imbestigan tong ahensya na to at alamin yung nakita nilang problema rito. Na baka itong problema na ito, mga kababayan, baka may gumawa ng hocus-pocus kung bakit hindi nila mailabas itong 600 bilyong pondo. Ay, pasok! Naliwanagan ako na the problem did not happen. Asidre, bakit ka naliwanagan? Pakinggan nyo mga kababayan, ha? Pakinggan ninyo. Pasok. Ako una for me, naliwanagan ako na the problem did not happen overnight. Yun ang pinaka-importante. Siguro sa pangunawa natin sa problema sa PhilHealth. Sa pangunawa natin sa problema sa PhilHealth, nakita natin na hindi ho nagsimula ang problema na to sa nakaraang taon lang, kundi nandun na po yung problema to dahil napabayaan ho ang PhilHealth ng mga naunang administrasyon. patay! Sabi ko na nga ba? Ayan mga kababayan, pakinggan nyo, unawain yung maigi to. Delikado na naman si Digong dito. Delikado na naman si Digong. Ulitin ko lang mga kababayan. Pakinggan ninyo. Nandun na po yung problema to dahil napabayaan ho ang PhilHealth ng mga naunang administrasyon. Patay! Pag-connect-connectahin nyo yung mga sinasabi ko, mga kababayan. Para hindi kayo malito. Kita nyo? Bakit? Bakit? Napabayaan na naman ng nakarang administrasyon? Katulad doon ng sinabi ni President Ledesma kahapon, 12 taon po na hindi ni-review ang ating case rates ng PhilHealth. So ibig sabihin, since 2012, kung ano yung binabayaran ng PhilHealth sa bawat pagkakasakit, sa bawat package, yun pa rin ang binabayaran for the next 12 years until this year, until February of this year. So makikita natin, kasi tinanong ko kahapon, ilang taon ba dapat, how often do we review? Dapat nire-review po every 3 years. Pero sa buong 6 na taon, lalong-lalo na ng Duterte administration. Patay! Lalong-lalo na nung Duterte administration na naman. Kita nyo? Yan ang sinasabi ko. Paano nila re-reviewin yan, mga kababayan? Hindi nila re-reviewin yan. Bakit? Pinagkakakitaan nila eh. Tama yung sinabi ni May Dons. Ano sabi? Di ba binanggit ko sa inyo, noong panahon ni Digong, nagkaroon ng nawawalang pondo, 15 billion. Ganyan ka, naku, putik talaga, Si Digong na naman to. 6 na taon, lalong-lalo na ng Duterte administration, kasi po yung panahon na yun, nagkaroon ho tayo ng public health emergency, in fact, a global health emergency. Sana ho naging masigasig yung unang administrasyon sa pag-update ng ating PhilHealth packages. Kita nyo paano nga naman puro mga retiradong general, retirado sa serbisyo, ipinaglalagay nila Bongo at Digong dyan sa PhilHealth. Natandaan niyo ba yung sinabi ko sa inyo noon? Yan yun. Tuloy. Pangalawa ho, nakita ho natin ang kawalan ng maayos at matatag na pamunuan sa PhilHealth nitong nakaraang mga taon, lalong-lalo na nung panahon ng nakaraang administrasyon. Nako, nakaraang administrasyon na naman. Alaga, ayaw nyo tigilan Di ba? Nakaraang administrasyon ulit ang tinuturo. Tuloy.
6 na taon po na nakaupo si Duterte, 6 din ang kanyang naging Pangulo ng PhilHealth. Nako. Katulad nung inexplain ni 6 na taon pinagbingay-bingayan daw. Putik na yan. Pinag-usap-usapan niya, no? 1 taon kang mangungurakot. Next year, ako naman. 1 taon din ako mangungurakot. Next year, ako naman. 6 na taon, pinagbigyan. Putik na yan, minokba ang pera. Ay, nako. Grabe, no, mga kababayan. Iba talaga si Digong. Putik na yan, 6 na taon. 6 din ang naging presidente at pinuno dyan. Sige tuloy. Iba si Digong eh. itong nakaraang mga taon, lalong-lalo na nung panahon ng nakaraang administrasyon, 6 na taon po na nakaupo si Duterte, 6 din ang kanyang naging Pangulo ng PhilHealth. Katulad nung inexplain ni 6, kita nyo. Kapag bingay-bingayan da, may sa tawang kinyam, may sa tawang kinyak to Siyempre, agbabarkada dadagigita. May sa tawang kinyam, sumarunok nakto. Agjak impoy tayo no sinuo mo na. Baka no, galita mga kabahay, Tagalogin ko na ga. Usapan siguro, magtotropa yan eh. Pinatawag ni Digong. Gusto ko kayong pagbigyan lahat. Na maupo. Di ba? 6 na taon akong mauupo. Tag-iisang taong kayo Ang problema na lang natin kayong 6. Dahil mahal ko kayong mga kaibigan ko, ang problema na lang natin kung sino mauna. Magbunutan na lang kayo. Kung sino ang mauna at mahuhuli. Mga kababayan, ginawa nilang palabunutan. Siyempre, mga kababayan, lamang dyan yung mauuna. Di ba? Lamang yung mauuna dyan, mga kababayan. Bakit? Siyempre, pag alis niya, nakakuha na sa kanang kanya. Tapos, yung susunod naman, yung nakakuha na ng kanya, nagninegosyo na. Yung perang nakulimbat, naka-invest na. Yayangga-yangga na lang yun, Yayangga-yangga. Kukuya-kuyakoy na lang yun. Di ba? Nandoon na lang sa bayo, nanonood sa atin. Habang nanonood, tawa ng tawa yun. Ay, lang ito mga hayop na mga magnanakaw sa gobyerno. Ibang klase, mga kababayan. Tuloy. President Ledesma kahapon, napakahirap na magkakaroon ka ng isang presidente ng PhilHealth every year. So nakita natin at alam naman natin kanino nang gagaling ang leadership ang leadership direction sa mga ahensya ng national government ay yan pinanggagaling sa pangulo nung nakaupo nun. Di ba? Sabi ko sa inyo, ang problema na naman na to, mapupunta kay Digonyo ang dulo. Walang yaka, Digong, kininam. Yan naramid mo. Tinakaw yung amin, ti kwartame. Grabe mga kababayan. Iba talaga. Sige, Digong, pasok. At pangatlo po, may nakita ho ako nag-increase sa PhilHealth nung panahon nung Duterte administration. Nako. Nakita ko po Ayan na, may nakita na. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na baka ito kaparaanan para itong PhilHealth ay imbestigahan. Mukhang meron dito talagang malaking anomalyang naganap noong panahon ni Digong. as ang sweldo ng mga executive officers ng PhilHealth. Nung panahon ng pandemya, imagine nyo po, yung benefits natin hindi lumaki, pero ang sweldo ng mga taga PhilHealth na executive officers nag-triple po. Nako, grabe! Ayan na, dyan na mauumpisan yan. Parang yung kila kila Alice Go, kay Sarah, di ba? O, sinilip-silip ng ganito. Tapos biglang, ang ending, bang! Mayra Grace Piatos ka pala. Ganun no? Ako ang point ko lang po dito is, una, sana matuto tayo sa mga mali at pabayaan ng mga nakaraang administrasyon at binabantayan po natin si President Ledesma na
Alam naman ho natin ang direksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos at pakikipagtulungan ng ating speaker na ayusin ang PhilHealth na pag nagpaunang Ayan na! Oh, puta! Eto na, pakinggan nyo na yung mga sinasabi nito. Andyan naman ang kagustuhan ng ating Presidenteng Bongbong Marcos at ang ating speaker na kailangang ayusin ang PhilHealth! Puta, Digong, yari ka na naman dito. Si Digong na naman ang may kasalanan nito. Alam nyo ha? Oo. Mukhang yun ang tungo. Oo. Yun ang tungo mga kababayan. Tuloy. O sa mga hindi pa raw nagla-like naman puting mag-like naman kayo. Oo. Okay, tuloy. na po sila. Meron silang 30% adjustment ng case rates pero sinasabi ko kahapon, sir, inflation adjustment pa lang ho yan. Oo. Kasi kung 12 years po tayong hindi nagtaas ng case rates, ibig sabihin kung ang cost ng inflation every year is 3%, 36% na po ng case rates ang hindi po ng inflation rate 36%, halos nabawi lang natin yung inflation adjustment nung ating yung dinagdag natin na expansion. So we're looking forward to his commitment to, despite na walang subsidy, magkaroon ho ng case rate adjustment ulit. Ito mga kababayan Ito nakikita ko lang uli. Pansarili ko lang uli itong pananaw at opinion Itong ginawa nila na pagtanggal ng subsidiya dyan sa PhilHealth, para mapuwersa sila na ilabas na yung 600 billion. Ang problema nga, hindi nila mailalabas. Kailangan mag-mature muna yon. Putik na yan, mga kababayan. So, anong gagawin ngayon dyan? Kahit pa sino, hindi mailalabas yan dahil may kontrata yan. Biruin mo, i-invest mo yung pera ng mga tao, ng mga Pilipino na nag-aambag-ambag. Yung kinakaltas nila sa atin. Otomatiko yun Otomatiko na kinakaltas Tapos ngayon, mga kababayan, ano kayang gagawin ng mga taga-PhilHealth? Siyempre, ikakanta. Kasi utos ni Digong. Bakit ninyo ininvest yan? Yang pera na 600 billion. Ang tanong, babaybayin niya mga kababayan. Lahat ng may kinalaman dyan, ipapatawag na naman sa Kongreso. Iimbestiga na naman yan. Sasabihin yan. Kasi po, nadatnang ko na yan. Sasabihin nung presidente dyan. Yung pamunuan. Next naman, papatawag yung pinalitang pamunuan. Sasabihin, hindi ho. Na ano ko na po nadatnang ko na naman yan dyan. Hanggang sa dulo niyan, mga kababayan, kasi po, inutos po ni Digong. Inutos ni Digong. Di ba? Gano'n ang mangyayari dyan. Nako po. Sige, tuloy. 50% next year. Malaking bagay po itong building ng efficiency sa PhilHealth. Kasi po, kung makikita nyo sa PhilHealth, hindi naman naging problema ang kawalan ng pondo. Hindi talaga. Bakit kanyo mga kababayan? Bakit magiging problema yung kawalan tayo mga kababayan? Every month mga kababayan, kinakaltasan tayo. Ilang milyong mga Pilipino ang kinakaltasan ng 150 pesos para ipangbigay sa PhilHealth. Para nang sa ganun mga kababayan, parang insurance yan Oo, ganun na kapag ka nagkasakit ka, bibigay nila sa atin. Dahil meron kang binabayarang sa amin na kontribusyon, ito yung iyong benepisyo. Ganon. Ganon lang kasimple, mga kababayan. Kaso nga, ang nangyayari, parang wala tayong napapala Yung para sa atin, mga kababayan, pinahihirapan tayo. Yung para sa kanila, saglit lang nilang kinukuha gagawa lang ng kunyaring proyekto.
Biruin naman ninyo yon. Yung kanilang anibersaryo, 138 million gagastusin nila. Ganun lang, gagawa lang ng ganung moro-morong proyekto. Tapos mga kababayan, tiba-tiba na. Pero tayo, kapag nagkasakit tayo, mga kababayan, ang nangyayari, ganito. Pupunta tayo sa ospital. Lalakarin natin yung PhilHealth natin, ipapasa natin. Ang ending niya, no? Ang una, tatanungin ka, may PhilHealth ka ba? May insurance ka ba? Ganon sa ospital Pag sinabi mong may PhilHealth, pagmasdan mo yung mukha nung nasa cashier. Sasabihin nung cashier, puta! Paano hindi magiging magsusupladay ang mga yan, mga kababayan? Hindi pa nga nagbabayad yung PhilHealth na yan. Sa mga ospital, kung saan ginawan nila na mandatory kayo mga ospital, dapat bigyan nyo ng serbisyo itong mamamayang Pilipino at kami ang magbabayad. Yung pagbabayad, mga kababayan, parang yung yung kaibigan nyo na nangamusta lang kay kamakailan. Nung nangamusta na, kamusta na Brad? Kamusta na sis? Kamusta na sis? Naku, wag nyong sasagutin yan, yung matagal na hindi nyo naman nakakausap. Tapos biglang magchat-chat sa inyo, kamusta na sis? Scam yan. Scam yan. Wag nyong sagutin. Lagay nyo kaagad sa sa restricted. Puta, pag sinagot nyo yan, pag sinabi nyo na, okay naman sis. Biglang sasagot yan ng, sana all. Diba? Sana all okay. Sis, may problema ako, baka pwede naman mangutang. Puta! Scam yan, mga kababayan, Yung matagal nyo na hindi nyo nakakausap, hindi kayo kilala. Biruin ninyo, makikita nyo, travel dito, travel doon. Post ng post, nasa coffee shop, ultimo utot, pinopost. Diba? Bibili lang na Starbucks, ipopost. Kakain lang doon kay Mang Romy, ipopost. Putik na yan, kapag kaya nag-chat sa inyo at hindi kayo nakakausap niyan, wag nyong sasagutin yan. Di ba? Eto na mga kababayan. Pasok! Eto, nasa na yun? Nawala na. Ininvest nga kasi. Eto, balikan natin to. Na ginagamit nila sa investments ang kanilang reserve funds na aabot sa 600 billion pesos. Ayan. Inamin na nila, mga kababayan, na yung pondo ng PhilHealth ay ininvest nila. Ang tanong, ano ang totoo dyan? Saan nag-umpisa yan? Sino nag-utos niyan? Di ba? Tingin ko, mga kababayan, si Digong. Bakit, kanyo? Dahil si Digong umaasa na makakabalik pa sila sa pwesto. Umasa siya na ang mauupo dyan ay kaalyado pa rin niya. Umaasa siya na si Sara ang papalit Ay, nako. Diyos ko po. Mahabagin, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.